Nagsimula ang pelikula sa madilim na gabi ng taglamig sa Hilagang Canada, kung saan isang grupo ng mga arkeologo ang nagtitipon sa paligid ng mesa sa liblib na outpost ng pananaliksik. Nagkukwentuhan sila tungkol sa lamig at sa kanilang mga plano para sa paparating na taglamig. Dito, nakilala natin ang communication expert na si Jensen, ang direktor ng proyekto na si Francis, ang kanyang assistant na si Steven, ang equipment technician na si Drew, ang field supervisor na si Robert, at pati na rin ang isang doktor na nagngangalang Richard. Kinabukasan, isang helicopter ang dumating malapit sa cabin, at sa loob nito, lumitaw ang isa pang arkeologo na nagngangalang Professor Olsen. Dumating siya upang subaybayan ng pananaliksik at iulat ang mga natuklasan upang makakuha ng mas maraming pondo para sa proyekto. Pagkatapos ay masigla siyang binati ng koponan at dinala si Olsen sa loob ng cabin. Pagkatapos magayos, dinala sa labas si Olsen upang makita ang paghuhukay, kung saan ipinaliwanag ng koponan na sa nakalipas na 3 taon, natuklasan nila ang mga lumang bagay mula sa Ice Age. Ipinakita ni Francis kay Olsen ang lumang palayok na may mga kakaibang simbolo na tinatayang mula pa noong mga 11,000 BCE. Gayunpaman, ito ay natagpuan sa ilalim ng mga layer na humigit kumulang 14,000 taong gulang. Dagdag pa ni Drew na mga 1 linggo na ang nakalipas, sinimulan nilang tuklasin ang maaaring bubong ng isang istruktura na nakausli mula sa lupa. Kaya napagtanto ni Olsen na kung totoo ang natuklasan na ito, maaari nitong baguhin ang kasaysayan. Nalaman din natin na kumuha sila ng ilang lokal na manggagawa na nakatira sa kalapit na bayan para sa gawaing paghuhukay. Maaga silang umaalis dahil mabilis lumubog ang araw na may 5 oras lamang na liwanag ng araw bawat araw. Di nagtagal, dumilim na at bumalik sila sa cabin at dinala rin si Olsen sa kanyang silid na katabi ng silid ng chef na nagngangalang Rames. Kalaunan, nagpapahinga ang koponan sa sala nang lumitaw ang pusa ni Rames at tumambay sa kanila. Pagkatapos ay ipinaalam ni Rames kay Jensen na nauubusan na sila ng pagkain at mga supply, kaya sinabi ni Jensen na hihingin niya ang mga ito bukas. Pagkatapos ay uminom ang koponan at ipinagdiwang ang pagtuklas, sinabing maaaring ito ang pinakadakilang pagtuklas sa arkeolohiya. Kinabukasan, tinawagan ni Jensen ang istasyon ng bayan upang humingi ng mas maraming pagkain at mga supply at pumayag silang ipadala ang mga ito. Sa mga sumunod na araw, dumating ang taglamig ng buong lakas at ang mahahabang gabi sa Arctic na may 5 oras lamang na araw ay nagsimulang pumagod sa lahat. Isang araw, habang nasa sala sila at pinag-uusapan ng kanilang mga natuklasan, sinabi ni Olsen na, bilang isang eksperto sa arkeolohiya, imposibleng umiral ang istruktura roon. Sumagot si Drew na naniniwala siyang maaaring ito ay isang bagay na extraterrestrial, ngunit pinagtawanan lamang ito ng iba. Sa sandaling iyon, naantala sila ng balita na ang pusa ni Rames ay natagpuang patay. Sunod, agad na tumungo ang pangkat sa lugar ng paghuhukay at natagpuan ng kawawang pusa na patay at pira-piraso. Ito ay labis na ikinabahala nila habang iniisip kung sino ang makakagawa ng ganoong kalupit na bagay. Pagkatapos ay tinanong ni Jensen ang mga manggagawa at isa sa kanila ang nagsabing nakita niya si Drew na pinatay ang pusa ngunit walang ideya kung bakit niya ito ginawa. Nang marinig ito, tinanong ni Jensen si Drew sa radyo kung siya ang pumatay sa pusa, ngunit casual na itinanggi ni Drew ang paratang. Mahinahon niyang sinabi kay Jensen na may tiwala siya sa kanya at hiniling na hanapin ang tunay na salarin. Kinabukasan, nagising si Olsen sa ingay, at ito pala ay si Jensen na galit na nagbunyag na biglang umalis ang lahat ng mga manggagawa. Naiwang nalilito ang lahat, nagtataka kung bakit sila aalis sa kalagitnaan ng gabi nang walang mga supply. Iminungkahi ni Francis na maaaring natakot ang mga manggagawa sa pagkamatay ng pusa dahil malamang na mapamahiin sila. Sinabi ni Jensen na hindi sila maaaring magpatuloy ng ganito at agad na tumawag sa radyo upang humingi ng karagdagang mga manggagawa. Sa sandaling iyon, isang nakakagulat na bagay ang nangyari nang magsimulang sumuko si Steven ng itim na likido na ikinatakot ng lahat. Kaya dinala siya ni Richard sa kanyang opisina at binigyan siya ng ilang gamot. Kalaunan, sinubukan ni Jensen na makipag-ugnayan sa istasyon ng bayan sa pamamagitan ng radyo ngunit wala siyang makontak na ikinadismaya niya. Kinabukasan, nagpa siya ang pangkat na imbestigahan ang lugar upang subaybayan kung saan nagpunta ang mga manggagawa. Sinundan nila ang mga bakas ng paa at di nagtagal ay napagtanto nila na ang mga manggagawa ay patungo sa hilaga na malayo sa sibilisasyon. Nalilito sila dahil sa direksyong iyon ay malamang namamatay sa lamig ang mga manggagawa nang walang anumang susuporta sa kanila. Nang gabing iyon, binuksan nila ang mga generator at napagtanto na ang kanilang mga supply ay tatagal lamang ng 2 linggo na magdudulot ng malubhang problema pagkatapos. Dahil sa pagkabigo, tinawagan ni Jensen si Drew upang suriin ang radyo at sinabi ni Drew na gumagana ng maayos ang radyo at hindi niya maintindihan kung bakit hindi nila makontak ang sinuman. Samantala, pinag-uusapan ni na Olsen at Francis ang sitwasyon at lumalabas na nakakita sila ng ilang tambak ng bato na ginamit upang markahan ang mga lugar ng pangangaso. Ipinaliwanag ni Olsen na ang lugar ay puno ng mga pambitag ng oso na nagpapakita na isang sibilisasyon ang dating nanirahan dito libu-libong taon na ang nakalilipas.
Hindi nila maintindihan kung bakit biglang umalis ang isang komunidad na nanatili sa isang lugar ng napakatagal at iminungkahi ni Olsen na may isang bagay na maaaring naging dahilan upang maging mapanganib ang lugar para sa kanila. Kalaunan, narinig nila na may problema si Steven, kaya pumunta ang lahat sa klinik ng doktor. Doon, napansin nila ang isang bagay na gumagalaw sa braso ni Steven at kumikilos siya ng kakaiba, kaya pinigilan siya ng lahat at sinubukang pakalmahin. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nilagyan nila ng tourniquet ang kanyang balikat at sinimulang putulin ang kanyang braso. Napasigaw si Steven sa sakit habang ang mga lalaki ay natumba sa gulat. Pagkatapos ay nagturok si Richard ng morphine at binalot nila si Steven ng kumot. Nag-aalalang tinanong ni Olsen si Francis kung paano ito nagsimula, kaya sinabi ni Francis na nakakita sila ng pantal kanina, ngunit hindi inasahan ng sino man ang pagputol ng braso. Natatakot ang mga lalaki at napagtanto nila na ang insidenteng ito ay malamang na may kaugnayan sa lugar ng paghuhukay. Sa ibang lugar, nakita natin si Francis sa kanyang silid na nakarinig ng boses mula sa labas na tumatawag sa kanyang pangalan at hinihiling na tumingin sa labas. Kinabukasan, pumasok si Jensen sa cabin kung saan nagimbal siya nang makitang hiniwa ni Drew ang kanyang mga kamay. Ikinatakot ito ni Jensen kaya agad niyang tinawag ang lahat kasabay ng pagsisimula ni Drew na kumilos ng kakaiba. Ngunit pinigilan nila siyang lahat upang pakalmahin pagkatapos ay dinala siya ni Richard sa kanyang opisina para sa check-up. Sinabi ni Richard na hindi pa siya nakakita ng ganito noon at nag-aalala na baka mamatay si Drew kung hindi nila siya madala sa ospital sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, nasa kanyang silid si Jensen nang marinig niya ang boses ng isang misteryosong tao na humihiling sa kanya na lumabas at sumunod sa kanila. Pumayag si Jensen at lumabas sa niebe nang may mapansin siyang isang bagay na ikinagulat niya. Kinabukasan, kinausap ni Jensen si Richard tungkol dito, bagaman napagpasyahan niyang bangungot lamang ito. Sinabi niya na parang may nagmamasid sa kanya, ngunit hindi ito tao kundi ibang bagay. Kalaunan, sinuri ni na Francis at Olsen ang mga larawan at artifact na kanilang natuklasan at binanggit ni Olsen na ang bawat artifact ay nagtatampok ng mga imahe ng hayop. Sinabi niya na ang lahat ng mga artifact ay natagpuan sa loob ng 30 talampakan ng istruktura at ang mga hayop ay inilalarawan bilang mga godlike creatures. Binigyang diin niya ang paulit-ulit na mga ukit ng usa at nagteorya na ang godlike deer ay tiyak na napakahalaga sa mga taong gumawa ng mga ito. Pagkatapos ay napagpasyahan ni Jensen na ang malamang na kanilang natagpuan ay isang dambana o templo ng usa. Nagteorya si Olsen na posible na mayroong isang sakit na nakapreserba sa yelo mula pa noong mga siglo na ang nakalilipas. Habang lumilipas ang panahon ng yelo, ang virus na ito ay natunaw at naging sanhi ito ng abnormal na pagkilos ng mga tao. Iminungkahi niya na maaaring ito ang dahilan kung bakit iniwan ng sibilisasyon ang lugar. Pagkatapos ay bumalik tayo kay Jensen, na nilapitan ni Robert na nagbunyag na may narinig siyang nagsasalita sa labas ng kanyang silid. Sinabi ni Jensen na malamang nawala lang iyon, ngunit nagalit si Robert dahil ang mga nangyayari ay hindi makatwiran. Sa palagay niya ay may sadyang nanggugulo sa kanila, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Jensen na humantong sa isang pagtatalo sa pagitan nila. Sa ibang lugar, si Francis ay nasa kanyang cabin nang marinig niya ang isang boses na nagsasabi sa kanya na tumingin sa mga puno. Sumunod siya at di nagtagal ay nakita niya ang isang usa na nakatayo sa dalawa nitong binti sa likod na ikinagulat niya. Kinabukasan, nagtipon ang grupo at nanlaki ang kanilang mga mata sa takot nang matagpuan nila si Drew na binaril ang sarili. Si Olsen na nagulat ay humiling kay Richard na gumawa ng autopsy para malaman kung ano ang problema niya. Kalaunan, tinipon ni Richard ang lahat at isiniwalat na sa ilalim ng microscope nakakita siya ng isang maliit na organismo na parang cephalopod sa tissue ni Drew. Ipinaliwanag niya kung paano unti-unting nagiging octopus cells ang mga human muscle cells ni Drew at sinabing hindi niya maintindihan kung ano ang maaaring sanhi nito. Sinabi niya na dapat dalhin kaagad si Steven sa ospital kung hindi ay baka siya ang maging susunod na biktima. Nang marinig ito, napagtanto ni Olsen na ang impeksyon ay sanhi ng mga sinaunang bakterya na muling nabuhay mula sa yelo. Sinabi niya na ang unang bagay na dapat gawin bukas, gusto niyang muling ilibing ang istruktura, i-quarantine ang mga artifact at isterilisahin ang buong lugar. Nang marinig ito, nagalit si Jensen dahil 3 taon na siyang gumugo ng pananaliksik na ito at ayaw niyang mawala ang pinaghirapang iyon. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Olsen na patay na ang isa sa kanilang miyembro at nagpas siyang unahin ang kaligtasan ng lahat higit sa anumang bagay. Di nagtagal, muling dumilim ang kampo at nagbabantay si Francis nang marinig niya muli ang misteryosong boses na humihiling sa kanya na lumapit. Sumunod si Francis at tumungo sa kanyang silid kung saan napansin niya ang parehong entity na usa na pinaglalaroan siya. Sinabi ng entity kay Francis na pinag-uusapan siya ng iba dahil sa palagay nila ay nababaliw na siya. Hinimok nito si Francis na kumuha ng kutsilyo para sa kanyang proteksyon na ginawa naman niya. Nang sandaling iyon, pumasok si Jensen sa silid at sinabi kay Francis na napagpasyahan nilang i-quarantine ang lahat bukas. Sa sandaling ito, hinikayat ng boses si Francis na patayin agad si Jensen, ngunit tinanggihan ni Francis ang mga utos at nanatiling may kontrol. Kalaunan, pinuntahan ni Olsen si Steven na nasa silid ng doktor at nagimbal siya nang makitang pinatay siya ni Francis.
Mabilis na pinatunog ni Olsen ang alarma habang tinatanong kung bakit ginawa ito ni Francis. Ipinaliwanag ni Francis na nahihirapan ang lalaki at si Steven mismo ang humiling kay Francis na patayin siya. Sinabi niya na siya ang humiwa sa pulso ni Steven, ngunit hindi ito namatay, kaya hiniwan niya ang lalamunan nito. Ngunit patuloy na sumisigaw si Steven, kaya kinailangan niyang putulin ang ulo nito, ngunit hindi pa rin ito namatay. Sa sandaling ito, dumating ang iba nang marinig ang alarma at lahat ay kinilabutan sa nakita. Pagkatapos ay pinigilan nila si Francis at ikinulong sa isang silid habang patuloy niyang iginigiit na si Steven ang nag-joke sa kanya na gawin ito. Ngunit tumanggi silang makinig at umalis habang sinabi ng misteryosong entity kay Francis na maayos ang kanyang ginawa. Kinabukasan, nakaupo si Olsen malapit sa bangkay ni Drew nang biglang nagsimulang makipag-usap sa kanya ang bangkay. Nagsalita ang bangkay tungkol sa Anchocerca volvulus na naglalagay ng mga uod nito sa balat ng tao na maaaring mabuhay sa mata. Naalarma si Olsen at hiniling dito na tumahimik, ngunit patuloy na sinasabi ng bangkay kung paano nito nahahawa ang humigit kumulang 5 milyong tao bawat taon. Labis itong ikinagalit ni Olsen kaya sinimulan niyang hampasin ang ulo ni Drew ng baril at durugin ito. Sa sandaling ito, dumating si Richard at nabigla sa nakita, kaya ipinaliwanag ni Olsen na ang bangkay ay nagsasalita sa kanya tungkol sa mga uod. Gayunpaman, inakala ni Richard na siya ay nag-hallucinate at binigyan siya ng ilang sleeping pills bago hiniling na magpahinga. Kinabukasan, pumunta si Jensen upang tingnan si Francis na nagtanong kung nakikita niya ang entity na usa. Sinabi niyang nasa iisang kwarto lang ito at nasa likod mismo ni Jensen. Walang makita si Jensen, ngunit nakaramdam siya ng takot at nagpas siyang umalis kahit na nagmakaawa si Francis na manatili siya. Kalaunan, nag-iimpake si Jensen ng kanyang mga gamit nang kamprontahin siya ni Robert at inakusahan na tinatangka niyang iwanan sila. Ipinaliwanag ni Jensen na lalabas lang siya para humingi ng tulong at wala siyang planong iwanan sila, ngunit tumanggi si Robert na maniwala sa kanya na humantong sa isang malaking pagtatalo. Kinagabihan, dumating si Jensen sa cabin ni Robert at tinanong kung kailan siya huling natulog, ngunit walang ideya si Robert. Sinabihan siya ni Jensen na magpahinga at siya na ang bahala sa pagbabantay, ngunit tumanggi si Robert dahil wala siyang tiwala sa kanya. Pagkatapos ay binigyan siya ni Jensen ng pagkain, ngunit pinaghihinalaan ni Robert na may lason nito at tumangging kumain. Maya-maya, nakita natin si Robert na naglalakad papunta sa cabin ni Francis at sa isang nakakagulat na pangyayari, pinatay niya si Francis gamit ang baril. Pagkatapos ay pumunta siya sa cabin ni Richard at pinatay din ang doktor. Di nagtagal ay nakita niya si Jensen at binaril ito, ngunit gumanti rin si Jensen ng bala. Agad na namatay si Robert, habang si Jensen ay buhay pa ngunit malubhang nasugatan. Kalaunan, natagpuan ni Olsen ang dugoang si Jensen at tinulungang gamutin ang kanyang mga sugat, bagaman hindi siya gaanong bihasa rito. Hiniling ni Jensen na umalis siya at humingi ng tulong sa kalapit na bayan, kaya pumayag si Olsen at tumakbo palayo. Ngunit nang sandaling iyon, narinig ni Jensen ang boses ng usa na nag-uutos sa kanya na pigilan si Olsen. Gayunpaman, tumanggi si Jensen at kumuha ng isang kahon ng dinamita mula sa malapit, naghahanda para sa kung ano ang darating. Sa ibang lugar, nasa kakahuyan si Olsen nang makita niya ang entity na usa na nakipag-usap sa kanya. Ipinaliwanag ng entity kung paanong kapag tumitingin ang mga langgam sa langit, nakakakita sila ng mga tuldok, habang ang mga tao ay nakakakita ng mga kalawakan. Sa isang nakakagulat na twist, isiniwalat niya na siya ang lumikha ng mga bituin, kalawakan, at lahat ng bagay. Ngunit tumanggi si Olsen na paniwalaan ito at sinabing kung siya ay isang Diyos, hindi niya papatayin ang mga tao ng ganito o pag-awayin sila. Gayunpaman, sinabi ng entity na hindi siya narito para bigyang katwiran ng kanyang sarili o hikayatin si Olsen na sumunod sa kanya. Sinabi ni Olsen na aalis na siya sa lugar na ito, ngunit iginiit ng entity na siya ay makapangyarihan sa lahat at nasa lahat ng dako na kayang maging kahit saan anumang oras. Sa sandaling ito, nakita natin si Jensen sa parehong sinaunang istrukturang kanilang natuklasan. Isinumpa niya ang entity na usa at pinasabog ang dinamita na sumira rin sa artifact. Namatay din si Jensen sa proseso at dahil dito, tumigil din ang boses ng entity. Pagkatapos nito, sa wakas ay natapos na ang bangungot at si Olsen na lamang ang natitirang nakaligtas. Di nagtagal, sumikat ang araw at tila makakalabas ng buhay si Olsen, ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, bigla siyang natisod sa isang pambitag ng oso. Nagtapos ang pelikula habang naririnig natin si Olsen na sumisigaw sa sakit habang ang kanyang kapalaran ay nananatiling hindi tiyak. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.